Overseas noong Enero 13, 2023, just more than a year ago. Sa pagpili ay tinanong ng ating mahal na Pangulo, belated happy birthday po pala kay President Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa kanyang ika-67 kaarawan few days ago. Paghirang ay tinanong niya ang isang taong nakatulong sa pagluklok sa akin ano daw ang kaalaman ko tungkol dito sa Commission ng Filipinos Overseas. Mamaya-maya po, ating papasadahan yung mga bagay na dapat malaman ng MADA, yung mga makikinig at nanonood at magbabasa ng mga media forum or media tools. No? Ang sabi po niya ay sa totoo lang po si Leo Arugay ay naninirahan na sa bansang New Zealand, sa Kiwi people. At marahil, I'm sure sabi niya na may kaalaman siya sa mga nangyayari sa mga Filipinos overseas. Yun ang ibig sabihin, ako ay naramdaman ko na yung mga kritik at mga daloy na sinasabing nangyayari sa mga Filipinos overseas, particularly sa Oceania, sa ibang pampanin ng mundo. Ako po ay nanggaling sa pinanganak sa Talavera, Nueva Ecija, sa Talavera ng Pupina. Ang tatay ko naman po ay sa Tuguegarao City, Cagayan, but most of my life was spent in the NCR in Quezon City. Yun lang po, ako'y nagtapos ng Political Science at Bachelor of Laws dito sa UP, Political Science sa Baguio City. Nung high school po ako sa Gayan, Tuguegarao City, at sa Quezon City, St. Joseph College sa Elementarya, at ang ibang mga taon sa elementary sa Cabanatuan City. Masasabi ko na maraming lugar ang naikot ng abang lingkod at naramdaman din ang pulso ng mga tao, ating mga kababayan, hinggil sa kinaroroonan ko ngayong ahensya. Ito ay tungkol sa diaspora engagement or migration ng ating mga mahal na kapatid ng mga Pilipino. Magmuli, magandang umaga po sa inyo lahat at tapos puso ko yung nagpapasalamat sa pag-anyaya ng pamamarisan sa akin po dito sa forum na ito. Sir, thank you very much. Para sa kabatiran ng iba, siya yung chairperson ng Commission of Filipinos Overseas. Ito po, sir, alam ko itong ahensya na ito, pero hindi ko na pag-aralan talaga kung ano yung, ang alam ko lang regarding those mga immigrants. Pero ngayon ay iisa-isahin natin. Sir, pakisuyo na para sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano itong CFO at ano yung mandato ng komisyon na ito? Pakisuyo. Maraming salamat. Ray, Net Castillo. Ang Commission on Filipinos Overseas ay naitatag noong 1980 through the Batas Pambansa bilang 79. Panahon pa po ito ng amahan ng ating mahal na Pangulo nung ito ay naitayo. Nag-umpisa po ito dahil nung nagpunta po ang dating Pangulo Ferdinand Marcos Sr. sa Hawaii, nakita niya napakaraming mga Pilipino na hindi na po citizen ng ating bansa at sila pinaging American na nasa Hawaii. Ngayon, gusto ng mahal na Pangulo noon na ano kaya ang paitulong ng gobyerno dito sa mga umalis ng mga Pilipino at nunirahan na sa ibang bansa. Mula doon po sa statement niyon ng mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Sr. na itatag itong Commission on Filipinos Overseas. Ang pinanggalingan po nito ay yung labor noon ng Office of Immigrant Affairs. Inabsorb po namin at pinalawak ang function ng Commission on Filipinos Overseas. Ang mandato naman po ay upang i-promote, itaguyod ang karapatan, interes at kapakanan ng mga Pilipinong umaalis na ng ibang bansa upang manirahan doon at mula doon ay palakasin, paigtingin ang kanilang relasyon sa kanilang bansang iniwanan, which is their motherland, the Philippines. Ang isa pa po ay kami po yung nagbibigay ng advice at tulong o assistance sa opisina ng Pangulo ng Pilipinas at sa mga mambabatas o Kongreso ng Pilipinas sa pag-formulate po ng mga pulisya at mga measures hinggil sa karapatan nga at interes ng mga overseas Filipinos.
Kami rin po ang nagiging conduit o liaison nila ng mga Pilipino sa abroad upang ipahirating sa Pilipinas ang kanilang gusto malaman at maitulong sa kanilang bansang iniwanan. At mamaya, kung tatanong nyo, hintayin ko nyo tulong tungkol sa programa. Yes, Ned. So, nung lumalabas dito, Sek, parang kayo yata yung pangunahing komisyon o ahensya ng gobyerno na nagsusulong ng dual citizenship. Parang gano'n, no? Pag dual citizenship po kasi na-acquire na nila yung dati nilang nawalang citizenship is Filipino citizen. Nababalik na po ang kanilang karapatan at dito nagkakaroon na sila ng ugnayan din sa amin at sa ibang ahensya ng gobyerno tungkol sa mga kanilang mga serbisyo ng mga ng gobyerno ng Pilipinas kung ano ang gusto nilang maging maibalik na karapatan at tungkulin dito sa kanilang bansang iniwan. Kasi pag hindi ka nabanyaga, nawawalan ka na ng karapatang bumoto. Okay. Siyempre, foreigner ka na. Maaring may restricted na karapatan mo na bumili ng mga lupain at magnegosyo. Kaya kung dual citizen ka, dual citizenship ka na, at maibalik lahat ng karapatan mo. Ngayon, sila naman, kung gusto nila mag-donate o humingi ng mga ibang bagay at malaman dito yung ipag-ugnayan sa Commission on Filipinos Overseas. Maaaring